Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Kaibigan, kumusta na ang iyong pananampalataya? Pakiramdam mo ba minsan parang paikot-ikot na lang ang pagpunta sa iglesia, pagpunta sa church, pagbibigay ng mga paglilingkod sa Panginoon, pero parang pakiramdam mo parang hindi ka na lumalago? Sa pag-aaral natin dito, pag-aaralan natin, bubuklatin natin ang Biblia, titignan natin kung paano ba ang konsepto ng paglago kay Kristo bilang Kristiyano. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. At muli makakasama natin si Pastor para pag-usapan ang napaka-interesting na subject na ito, Pastor. Maraming salamat, Pastor Brian. Kumusta po kayo? Mga sumusubaybay po ng palatuntunan ito. Kahit manawarin, asa mabuti po kayong kalagayan. Muli, amin pong ipaglilingkod sa inyo ang napakahalagang paksa na gagabay sa inyo sa paglapit po ninyo sa ating Panginoon Jesus. Ayan. At bago po tayo magpasimula, Pastor, muli po nating iyuko ang ating mga ulo sa pag-anyaya sa banal na Espiritu. Dakila po naming Diyos, ipinagpapaubaya po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaisipan at puso, samantalang aming sisiyasatin ang katotohanan patungkol sa aming paglago sa aming Panginoon Kristo. Iniling naman po namin, Panginoon, na siya ang magbigay sa amin ng karunungan, kapakumbabaan, upang kami, Panginoon, ay lumago sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pastor, tungkol po dito sa paglago, of course, bago tayo lumago, kailangan may buhay tayo. Ang tanong po, Pastor, saan po ba nagpapasimula ang isang buhay Kristiyano? Pastor Brian, ito ay isa sa mga napakahalagang tanong na dapat na masagot natin alang-alang sa mga nagsasaliksik ng banal na kasulatan at ng katotohanan. Dito po sa aklat ng 1:1-1:7 ay ganito ang pagkasabi. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito, Pastor Brian, ang buhay ay nagpapasimula sa kamatayan ni Kristo. Walang halaga ang anumang pagpapalago ng buhay spiritual at anumang aspeto ng buhay kapag si Kristo ay hindi namatay para sa atin. Ganito rin kasi ang sabi sa Colosas 1:13-14, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So mahalaga sa aspeto ng buhay, pagdating sa paglago, ay kinakailangan maunawaan muna natin na ito ay nagpapasimula sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. So, kung hindi pala natin, Pastor, na-realize o nakita yung kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon Kristo, parang baliwala lang sa atin ang pagiging Kristiyano, di po? At ito rin ang siyang magbibigay sa atin ng daan upang lagi nating titignan ang buhay natin na dahilan lamang sa Panginoon kung bakit tayo narito at kung bakit tayo kinakailangan lumago. Meron pa po bang ibang pasimula ng buhay, Pastor? Isa pa sa mga bagay na dapat maintindihan din ng ating mga sumusubaybay ng programang ito. Ang buhay ay nagpapasimula sa kamatayan din ng ating sarili. Meron ba dapat mamatay sa ating sarili? Maaring iyon ay itanong ng ating mga kaibigan. Dito sa banal na kasulatan, sa 1:12-24, ang wika, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butilang trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa.
Ngunit kung mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Ano pong ibig sabihin nito, Pastor? Kung ating titignan yung kalagayan ng isang maliit na binhi o butil ng tinatawag na trigo, kapag ito'y nahulog sa lupa at ito'y tuyong-tuyo, meron tinatawag na paglago o kaya magge-germinate yung tinatawag na butil na yun kapag ito'y nailagay sa lupa. Sa makatuwid sa buhay ng isang Kristiyano, kapag ka ang pagiging makasarili at yung buhay ng tao ay pinapairal pa rin yung anong gusto niya, mahirap siyang lumago at mahirap na siya ay pangasiwaan ng banal na espiritu at kailanman ay hindi siya makakasumpong ng anumang pag-usad ng kanyang pagkaalam sa kabuhayan ng pagiging malago kay Kristo. Ang ganda nung, Pastor, no? Kailangan mahulog muna sa lupa. Kaya pala minsan yung mga pagkakamali natin, yung pagbagsak natin, daan din para tayo ay lumago, di po ba? Kinakailangan talaga minsan maranasan natin yung mga pagkakataon na tayo'y walang-wala. At doon na lamang natin maisip na meron palang Diyos na po pwedeng pagbalingan ng lahat ng ating mga suliranin o problema. Tama po. Kasi meron tayong kasabihan sa wikang Ingles, di ba? Yung men's extremities is always God's opportunities. At samantalang ikaw ay nagmamayabang at merong pagiging makasarili mo, wala kang paglago sa buhay spiritual. At meron pang isang talata dito, Pastor Bray, na gusto kong ipahayag sa mga nakikinig sa atin. Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang, ayon sa Filipos 1:21. Ang mamatay, Pastor, ay pakinabang. Paano po naging pakinabang ang Dito po kasi sa mga pahayag ni San Pablo, sa mga taga-Filipos, ay pinapasok yung konteksto ng ano ba at saan ba ang kahalagahan ng buhay. Kasi may mga nabubuhay pero parang patay. At meron namang mga umaharap sa maraming mga pagsubok, ay buhay na buhay. buhay na buhay? Dahilan sa nakadepende lamang sila kay Kristo. Kaya si Pablo ay nahayag sa kanya yung kamatayan na magiging pakinabang sapagkat tapos na siya sa lahat ng mga kahirapan at mga problema, suliranin sa buhay. Pero yung mabuhay, ang wika ay si Si Kristo. Kristo. Dapat si Kristo mabuhay. Yung ating sarili, Pastor, ay patay na. So kalilimutan na natin. Hindi na tayo nasasaktan, yung mga damdamin natin, di po ba? At kumbaga manhid na tayo sa mga pagharap sa mga suliranin. Hindi sapagkat wala tayong pakialam. Kaya lang hinubog na tayo ng panahon. At saka hindi na nakasentro sa sarili natin, Pastor, kasi ang mga bagay-bagay, di po ba? At si Kristo na ang nakasentro sa atin. At sa Galatia 2:20, ito yung mga nagagamit na talata ng maraming mga Kristiyano ngayon kung saan sila humuhugot ng lakas nila. Sabi dito, Galatia 2:20, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos. So, si San Pablo ay karanasan niya na mabuhay na hindi na sa kanyang sarili, kundi mabuhay siya kay Kristo. Yung saganang kanyang pinamumuhay noon sa laman, ay pinamumuhay niya na sa Espiritu. Kaya pala kinaya niya, Pastor, lahat ng pang-uusig ng mga tao, mga dura ng mga tao, lahat ng masasamang ginawa sa kanya, kinaya niya lang kasi parang ikinabubuhay niya si Kristo na. At, di ba't ganun din ang nangyari kay Kristo? At hindi lamang yan, matapang siya sa pagharap ng kamatayan. Sapagkat kung matatandaan mo, Pastor Bray, sa kasaysayan niya, kahit siya nasa bilangguan, alam naman natin kung ano ang mabilanggo ng mga panahon na yon. Umaawit pa rin siya sa loob ng kulungan. Sila lang ang umaawit sa loob ng kulungan. At nagagalak pa rin sila. At hindi tumigil yung kanyang pagiging misyonero sapagkat doon sa loob ng kulungan ay patuloy siya nagsusulat. So yung kapangyarihan niya, Pastor, nanggagaling sa pag-ibig at presensya ng Panginoon sa Oo, Kristo. kaya nga hindi na siya yung nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. At ang wika sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mukhang mabigat ito, Pastor. Yung pagpasan sa krus Tsaka pagtanggi sa sarili. at pagtanggi sa sarili, madalas na yan ang malaking labanan sa ating Pinakamalaking labanan talaga sa ito. ating puso. Sapagkat kung minsan, dala ng ating degree,
o ano man yung estado mo sa buhay, Mga pinagmamalaki natin. yung pinagmamalaki natin, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay kakaiba kung umasta sa buhay o kaya ituring ang iba. Kaya dito, dapat itanggi ang sarili. Huwag magiging puhunan ang pagiging mayaman natin o kaya yung mga tinatangkilik natin ari-arian O karunungan na o meron tayo. karunungan o kaya yung degree na tinapos mo na sasabihin mo ganito ang aking tinapos. Kinakailangan sila'y magbaw sa akin. Hindi ganon, Pastor Brian. Pastor, naunawaan ko na kailangan pala talaga ng Kristiyanong kamatayan. Pero pagkatapos ng kamatayan, Pastor, ano naman po ang susunod na kailangan mangyari? Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto 5:17, yung mga taong wika na kay Kristo, ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So, napakasarap na maging karanasan ng maraming mga tao ito na naghahanap ng, nagsasaliksik ng katotohanan. Na yung mga tao ng wikay nasa panig na ng Panginoon Jesucristo, yung mga bagay na Lumipas luma na. ay lumipas na. So, kung ikaw ay dating mayabang, o ikaw ay isang datihang magnanakaw, kapag ka ikaw ay napasakop sa kapangyarihan ni Kristo, yan ay hindi na ibinibilang na bagay na pagkakasala sa iyo, kundi ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Nabanggit yung bago at saka luma, Pastor. Ano po ba yung bagong pagkatao na ngayon ay narito na, at ano naman yung mga iniwang lumang pagkatao ayon sa Biblia? Una, atin ipapansin sa ating mga kaibigan na yung luma, yung sinasabi ni San Pablo na datihang pagkatao, yung nabubuhay siya sa laman. Ibig sabihin, yung mga sinasabi ng Biblia sa aklat ng Galatia 5:19-22, narito yung dalawang pagkakaiba noong pagkatao ng isang nilalang, yung datihan at saka yung bago. Babasahin ko po ito sa Galatia 5:19-22. At hayag ang mga gawa ng laman. So ito yung luma. Ito yung datihang pagkatao. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So ito yung luma, Pastor, medyo. Marami-rami ang nabanggit dito, Pastor. Siguro may mga nasasaktan na pagka narinig ito. Nilahat na. Oo, at saka wala daw pong walang buhay na walang hanggan sa ganitong uri. Nababanggit dito, Pastor, yung mga paninibugho, yung pangkukulang, pagtataniman, pagkakaalitan, pati pala pagkakampi-kampi, Pastor, at paglalasing, bahagi pala ng datihang dapat na pagkatao. At saka yung hayag na ginagawa ng tao ngayon, yung pagsamba sa Diyos-Diyos. Hindi lamang sa mga rebulto, kundi yung pagsamba ng tao sa mga bagay na material. At saka nabanggit dito, Pastor, kalayawan. Medyo mahalawak ito pagka pinag-usapan yung kalayawan. Sa mundong ito, napakarami niyan. At naglipa na yan, lalong-lalo na yan sa Metro Manila. Ay marami tayong makikita at masusumpungan na nagiging suliranin ng maraming mga tao. Ibig sabihin, Pastor, kung pala ay Kristiyano ka na at ikay nagpasakop na kay Kristo, dapat hindi natatagpuan itong mga bagay na ito sa iyo? So, sapagkat ikaw ay na kay Kristo, yung datihang pagkatao, yung pagkalaman mo, kinakailangan iwaksi na natin. So, hindi pala lalago ang tao, Pastor, kapag ka nanatili tayo sa mga bagay na ito. At hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ano naman po, Pastor, yung bagong pagkatao? At ito ang magandang balita hinggil sa mga pagkakilanlan ng mga taong sinakop ni Kristo at ngayon ay may bago ng pagkatao. At ang wika, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay
ay walang kautusan. So makikita mo doon ang tao ay makikilala mo sa mga bunga na kanya ipinapahayag sa panahon ng kanyang pakikisalamuha sa kanyang kapwa. At ito'y walang iba kundi sa pag-uugali pala, Pastor, talaga. Dapat nabago na talaga Yung ugali ay ugali na ng Panginoong Hesukristo sapagkat siya'y sinakop ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi na ang nabubuhay yung kanyang sarili, kundi ang kinabubuhay niya ngayon ay sa magitan ng pananampalataya mula kay Hesukristo. Mula dito sa estadong ito, Pastor, paano po ba lalago? Halimbawa, iniwan ko na yung datihan ko pagkatao, paano naman ako lalago mula sa estadong ito? Dito sa aklat ng Kolosas Kapitulo 2 sa 1-7, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ano pong ibig sabihin nito, Pastor? Ang una sa paglago at patuloy na paglago kay Kristo, ay kinakailangan yung tayo ay nagkakaugat. Yung lumalalim yung ating pagkabaon sa pagkakilala sa Panginoon Hesukristo at yung ating paninindigan, pagtindig sa mga katotohanan ng ating mahal na Diyos. Pwede po ba kayo mas maging specific, Pastor, sa salitang nauugatan? Nauugatan? Po ba mauugatan isang Kristiyano? Saan po bang ugat ang binabanggit dito? Dito sa binasa nating talata, ang wika at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Halimbawa, yung ilustrasyon kong ginagamit dito, tignan mo yung punong kahoy. Mahayag, makikita ang kanyang tibay kahit na sa mga panahon ng bagyo, malalakas na hangin. Kung papaano siya sa panahon na lumalago, yung ugat ay lumalalim. Ang punong kahoy na napakalalim ng ugat ay mahirap siyang ibuwal kahit ang malalakas na hampas ng hangin. At marahil dito sa Colosas 2:6 at 7, kinakailangan talaga ang isang Kristiyanong lumalago ay nagpapatuloy talaga sa panahon ng pagsasaliksik at yung pagkaalam niya, pagkakilala sa Panginoon Hesukristo. Ano po, Pastor, ang mga ugat ng pagiging Kristiyano? Una sa lahat, yung pagbabasa at pagtupad sa mga binabasa niya sa banal na kasulatan. Sapagkat sinasabi po sa 2 Timoteo 3:16-17, na ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ang pagbabasa ng banal na kasulatan ay isang paraan ng paglago upang tayo ay magkaroon ng malalim na ugat sa pagkatayo at pagkatindig natin kay Kristo. Ano pa po, Pastor? At ikalawa, yung pananalangin na may pananampalataya. Importante kasi itong tayo lagi nakikipag-usap sa Diyos. Hindi sapagkat gusto nating humiling ng maraming mga bagay, kundi dito ay lalong lalago ang ating pagkakilala sa Kanya. Efeso 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So, kung gusto nating lumago sa pananampalataya, ay kinakailangan gawin natin ang mga bagay na ito upang lalong lumalim ang ugat ng ating pagkatindig o pagkatayo kay Kristo. So, may pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yun, yung mga mahalagang ugat. Ano pa po, Pastor, ang iba pa? Ito pa ang isa sa pagdalo sa pagsamba. Mahalaga ito, Pastor. Sapagkat ito ay nakakasama at nakakasalamuhan natin. Nagkakaroon tayo ng inspirasyon sa mga testimonya ng mga iba. Ayon sa Hebreo 10:24-25, ganito ang sabi, at tayo'y magtitinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nanalapit na ang araw. So ito'y napapatungkol doon sa pagsamba. Halimbawa, yung tayo'y pumasok sa iglesia sa araw ng Sabat at ating batiin ang ating mga kapwa, mga mananampalataya, at tayo magsiawitan, magsipag-aral,
at tayo ay lubos na lalago. Kasi ganito lang yan, Pastor Bray, katulad ng mga kahoy na ginagawa natin panggatong. Hindi bagat pagsama-sama, Mas nag-aalab malakas. ang apoy, malakas ang apoy. Once na inalis mong isa, walang pagsalang na kahit na nag-aalab ito ng apoy, pero pag inalis mong isa, mamamatay din. Pastor, bago po natin na laliman ang ating pag-aaral, pakinggan po muna natin ang mga testimonya na magbibigay sa atin na mas malinaw pa na katatagan sa ating paglago kay Kristo. Ako po noon ay naanyayahan lamang po sa isang krusada o yung tinatawag po nating malakihang pagtitipon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Masasabi ko po na marami po akong mga natutunan buhat sa Bible study na aking pong nilalahukan magpasa hanggang ngayon, sapagkat mas lalo ko pong nakikilala ang Diyos, hindi lamang po sa kung ano siya, kundi pati na rin po sa kung sino siya. Na siya po ay Diyos na puspos ng pagpapala at biyaya, na siya po ang Diyos na siyang patuloy na nagpapatnubay sa atin saan man po tayo tumungo. Sa makatwid po ay nakilala ko ang Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. At dahil din po sa mga Bible study na nilalahukan ko, ay mas lalo pong lumalalim ang aking relasyon sa Diyos na nagbibigay po ng inspirasyon na maibahagi ko rin po sa ibang tao. Na maibahagi ko sa kanila kung paano niya po ako binago bilang isang Kristiyano. At nakita ko rin ho sa pag-aaral ng kasulatan ng Diyos ang kaligtasan. Dito ko ho naintindihan ang kaligtasan po ay personal. Ang kaligtasan po ay nasa atin na buhat po sa pagpapapako po ni Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Nasa atin na lamang po iyon kung paano po natin yung tatanggapin. Kung ito nga po ba ating tatanggapin o ating pong tatanggihan. Ang kaligtasan po ay panghabang buhay na benepisyo para po sa ating lahat. Ayan, maligayang pagbabalik po sa lahat po ng ating mga tagapanood. Pinag-uusapan po natin kanina yung mga ugat ng paglago kay Kristo at nabanggit na ni Pastor kanina yung tungkol sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagdalo. Pastor, meron pa po bang ibang ugat na kailangang isaalang-alang? Meron pang isa dito na napakahalaga, yung pakikisangkot sa paghihikayat ng kaluluwa. Sapagkat dito sa Mateo 7:20, ganito ang sabi, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So, kailangan mabunga, Pastor. At tayo'y pinagtagubilin ng Panginoon na kayo'y humayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa. Pastor, bilang pastor, nung kayo nanghihikayat, ano po ang personal na impact nito sa inyo, sa iyong Ay spiritual na lalo buhay? akong lumalakas sapagkat nagkakaroon ako ng lalo higit na kapanagutan at responsibilidad na ang mga nahihikayat ng mga kaluluwa ay lalong higit na bantayan at pangunahan para sila din ay magsitibay sa pananampalataya. At saka parang mas lalong dumadami yung pagbabasa ng Biblia, Pastor, at pananalangin, di po ba? At dahil gusto mo yung mga kaluluwang niyan ay maligtas, kaya dadaanan mo sa panalangin at yung pagbabasa ng banal na kasulatan upang maging ganap at matuwid ang iyong pakikipag-usap sa mga salita ng ating mahal na Diyos. Meron pa po bang ibang ugat, At isa pa sa mga bagay na tatagumpay natin at pagiging Kristiyano natin, na kung saan tayo magkakaroon ng ugat, yung pagtatagumpay laban sa kasalanan at demonyo. Alam naman natin na araw-araw, bawat minuto, segundo, ang tao ay talagang lugmok sa paggawa ng kasalanan. At marami sa mga naririnig natin mga balita, napapanood natin sa telebisyon, na talamak ang paggawa ng kasalanan ngayon. At dito sa aklat ng Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Medyo- So ito ay isa sa mga hamon sa ating mga kaibigan na sumusubaybay, na kung sila'y nasa kalagayan pang patuloy na gumagawa ng kasalanan at iniibig na magkasala, ay kinakailangan para tayo lumago kay Kristo, iwasan natin at lumayo tayo sa anumang isipan o intensyon
na gumawa ng kasalanan. Pastor, medyo matindi yung nabanggit dito, yung mga kadiliman, ibig sabihin, mga ano to, mga kampo ng demonyo. Kumbaga, paano po tayo makakasiguro nakakayanin natin itong paglago at labang ito? Ang labang ito ay hindi nating laban. Laban ito ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga lang, dahil tayo ang umaharap sa mga pagsubok na ito at sa mga hamon na ito, kinakailangan talaga natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Dito kasi sa awit 34:7, ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. So, paiikutan tayo, Pastor, ano? Hindi po pwedeng tayo'y nag-iisa sa labanang ito kung ating intentional na pagpapasyahan na tulungan tayo ng ating Panginoon Jesus at ang Kanyang mga anghel ay papalibot sa atin upang tayo iligtas. Pwede naman kasing mangyari yung kababalaghan na kapag tayo ay tinutugis dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, dahil sa pagmamahal natin sa mga kaluluwa, pwedeng sa isang idlap hindi tayo makikita at may mga kaganapan at karanasan na nangyayaring ganun sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya ito pang sabi sa mga awit 91, talata 11-12, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, kanilang dadaling ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So, tama yung sinasabi din ng mga magulang natin na merong anghel de la guardia, ang isang nilalang. So, sa makatuwid, tayo kung talagang nagpapasya na tayo samahan ng Panginoong Jesus, ibibilin niya ang kanyang mga anghel para sumaklolo sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. At walang pagsalang, tayo ay lalago at magkakaugat sa ating Panginoon. Pastor, huling pananalita po para sa ating po mga tagapakinig. Mga kaibigan, ang ating hong temang tinatalakay at pinag-aaralan ay paglago kay Kristo. Napakahalaga po na sa bawat mananampalataya kay Kristo ay mayroong paglago sa buhay na ito, na magtuon tayo ng pansin sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at impluwensya natin ang ating magsasabi sa mga tao na ang bunga natin ay kay Kristo at pag-iwas sa paggawa ng kasalanan at sa demonyo. At dito makasisiguro tayo ng ating Panginoon Kristo ay ililigtas tayo at ibibilin niya sa kanyang mga anghel ang ating kaligtasan. Walang pagsalang, mga kaibigan, na minsan kayo nababagabag kung kayo bagay lumalago pa o hindi na. Subalit, ang isiniguro sa atin ng Panginoon, kung tayo lamang may papasakop sa kanyang kapangyarihan, walang pagsalang na kung anong naranasan po ni San Pablo, na nabubuhay siya sa dati sa laman, ngayon ang kinabubuhay na niya ay sa magitan po ng pananampalataya na kay Kristo Jesus. Maraming salamat po, Pastor. At muli, pakikinggan po natin ang ilan sa mga awitin para tayo muling maibalik sa ating Panginoon Kristo. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag na maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya tinanong mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Napag-isip-isip mo na ba ng buhay mo? Kung bakit ka ininilagay sa mundo ito? Kung saan ka nagaling, kung saan napatutuuhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ayaw gagawin? Mapapatuloy ka ba sa iyong magagawain? Kung magbabago ka ay simula mo na ngayon.
tutulungan ka na Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag na maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya tinanong mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pasamantala, isasaglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin na katotohanan. Sa Diyos langgat na may buhay na wala hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag na maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya tinanong mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag na magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag na maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya tinanong mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Lumapit sa Kanya. Maraming salamat po sa awiting ating narinig. Tapusin po natin ito sa pamamagitan ng panalangin, Pastor. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, pinagpapasalamat po namin muli ang paksang amin pong tinalakay sa mga sandaling ito. Naway patuloy po ninyong patnubayan, kalingahin ng mga taong gustong lumago sa inyo. Naway tulungan po ninyo na magkaroon sila ng lakas ng loob na patuloy na sila'y maging mapanalanginin, maging palabasan ng Biblia, at ganun din ang kanilang impluensya na mag-aakit ng maraming kaluluwa at umiwas sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Tulungan po ninyo kami sama-sama na wayang palatuntunan ito'y patuloy na amin pong nailalapit ang mga kaluluwa sa magitan ng inyong Espiritu Santo sa inyong banal na paanan. Pagpalain po ninyo kami ang patuloy na pagpapala igawad sa palatuntunan ito. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po sa patuloy na sumusubaybay at nanunood, nakikipag-aralan sa bawat isa sa amin, lalo tigit po na pinag-aaralan natin ang Biblia. Muli, ito po si Pastor Brian Tolentino, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang kung ito ang paniniwala ng ating Panginoon Kristo at ikaw din ay naniniwala sa ating Panginoon Kristo, ito rin ang iyong magiging paniniwala. Hanggang sa muli po dito sa programang What Jesus Believes.